pahayag ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon sa mga salitang yan sa ating buhay pananampalataya. Aano tayo nagiging kalulong-lulong sa Diyos. Actually, yan po talaga ang divine will of Lord sa buhay natin, na tayo ay nakalulugod sa Diyos. Even from the beginning and from the eternity past, that is the divine purpose, God, that we have been chosen before the foundation of the world to conform to the image of God, of the Lord Jesus Christ, and that being acceptable to Him. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa banal na hapunan na ginagawa natin tuwing unang linggo ng buwan. Every first Sunday of the month, tayo po ay kakaroon ng Holy Communion service. At ihanda po natin ang ating mga isip at puso at mga sarili. Ito ang hapon ng Panginoon, isang taimtim na magpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, at isang pag-aalaala sa kanyang magandang loob sa pamamagitan ng mga mabiyayang patawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita sa atin ng pakikipag-isa sa katawan ni Kristo ng Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na mapag ng Panginoon ay gawain pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mananampalataya ni Kristo. Madiing ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Dahil dito, kinakailangan salisikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling ito, tayo magkaroon ng ilang mga pag-inilay, pag-isip, habang inaawit o awit tayo. Na pag-buhay, maaari natin umugnay sa ating Panginoon sa paghingi ng tawaran sa ating kasalanan. Anumang karuyan. Ito ang tinapos
hawakan po natin ngayon ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagaman kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, narapat mo pa rin na kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpapuri sa iyo. Palagi po ang tinapay nito upang maging para sa iyo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo ay tumabot ng tinapay at pinapiri sa ito ng pasalamat at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Saro na siyang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus sa siyang tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, kami din ay nagpapasalamat sa iyong kaloob ng buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang nabugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba sa salamat isang haing buhay para sa kailuluwalhati ng iyong pangalan habang patuloy naming pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagkabalik. At sa ganitong paraan ay ginawa niya ang saro pagkatapos ng pagkunan, sinabi, ang sarong ito ay siyang pagtutupan sa aking dugo. Gawin ninyo ito kung kayo iinom at bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain din ang tinapay at iinom sa sarong ito ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Tanggapin mo natin lahat ng simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Dahil po lahat ay tumayo sa ating bukas na benediksyon. Pakabanalin tayong lahat yung ng Diyos ng kapayapaan at ang ating espiritu at kaluluwa at katawan ay kanyang ingatan na po upang maging walang kapintasan hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Tapat ang sa ating matawag na gagawa niya sa ating lahat ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ang kanyang kapayapaan ay sumaating lahat. Palain tayo ng ating Panginoon Jesus. Palakpakan mo natin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Para po sa ating announcement, meron po tayong doctrinal class every Sunday after lunch. Ito pong October is Pastor's Appreciation Month. So palakpakan po natin ang ating mga pastor. Kahit sino kilala niyo pastor, pwede niyo rin pong i-appreciate. And also, ang ating pong anniversary, ang ating 18th anniversary ay gaganapin po sa second Sunday ng February 2025. Palakpakan natin ang Panginoon. Natawagan na po ang ating praise and worship team. Amen po, inibitahan muli ang bawat isa na tumayo sa ating pangkasan. Kaya natin takilain ang pangalan ng Panginoon.
Restore tuloy nga po Panginoon sa aming buhay. How great you are, Panginoon. Aming Diyos, aming Diyos. Dalangin po namin, Diyos, sa aming pag-uwi, sa kanya-kanyang nanay po tuloy namin dalhin. Ang mga salita, Panginoon. Help us, Lord, to apply your words na aming pangatutunan sa amin. Help us, Lord, to live a life marapat dapat kalugod-lugod sa inyong Panginoon. Sa inyo, mga Panginoon, sa pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan. Patuloy kami maging pagpapala, maging ilaw at asin sa aming mga kilala, katrabaho, sa eskwela, Panginoon. Patuloy namin din yung pag-ibig, yung mga salita. Pinaparigan namin ng Diyos, itong mga panalangin